Kabanata 1436, ang piging ng mga lihim. Magkita tayo. Sa isang kumpas ng kamay, tuluyang naglaho si Zephyr mula sa mundo ng mga espiritu. Ngunit sa likod niya, nanatiling nakatitig ang hari ng sumpang Diablo. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa matinding galit, puot, at kabaliwan. Para bang may isang mapanganib na plano na unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan. Ngunit walang pakialam si Zephyr. Sa kanyang pagbabalik, dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Ngayon, ganap nang nakabawi ang kanyang kaluluwa at katawan. Bagamat hindi pa niya kayang harapin ang isang tunay na Alchemy Realm powerhouse, alam niyang hindi na iyon magtatagal. Sa bawat laban, sa bawat pagsubok, patuloy siyang lumalakas. Ang sinaunang paraang Draconico ay nagpapalakas sa kanyang katawan, habang ang Universal Nature naman ay nagpapalawak sa kanyang kapangyarihang espiritual. Kapag nagsanib ang dalawang ito, anong uri ng halimaw ang mabubuo? Kahit siya mismo ay hindi pa alam ang sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado. May paparating na malaking pagbabago. Lumipas na ang 4 na araw mula nang dumating siya sa Qinghai clan. Sa loob ng panahong iyon, hindi man lamang nabanggit ng angkan ang tungkol kina Manyo at Beer. Sa halip, mas lalo pa nilang pinabuti ang pagtrato sa kanya. Ngunit malinaw kay Zephyr ang kanilang tunay na layunin. Gusto nila siyang manatili. Gusto nila siyang itali sa Qinghai clan. At ginagamit nila sina Beer at Manyo bilang dahilan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hanggang kailan ninyo ako mapipigilan? Kung kinakailangan, handa niyang kunin ang dalawa at umalis anumang oras. Ngunit sa ngayon, may mas mahalaga pa siyang misyon. Ang paghahanap sa Xuanyi Academy. At para doon, kailangan muna niyang magtiis. Habang nagmumuni-muni siya, napansin niyang kakaiba ang kasiglahan ng buong angkan. Abala ang mga katulong. Pabalik-balik ang mga ito dala ang mamahaling alak, pambihirang prutas, at iba't ibang masasarap na pagkain. Para bang may malaking pagdiriwang na nalalapit. At saka, tok, 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 may kumatok sa kanyang pintuan. Pumasok ka. Dahan daw ang bumukas ang pinto. Isang batang katulong ang magalang na yumuko. Panginoon, magdaraos po ng malaking piging ang Qinghai clan ngayong gabi. Inuutusan po ako ni Binibining Linglong na ihatid sa inyo ang paanyaya. Isang piging. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Zephyr. Naalala niya agad ang dahilan. Ang rank 7 Demon Core. Matapos itong may benta sa napakataas na halaga, nakakuha ang Qinghai clan ng kayamanang higit pa sa kanilang inaasahan. Kaya naman naghahanda sila ngayon ng isang engranding pagdiriwang. Ngunit, talaga bang simpleng pagdiriwang lamang ito? O may iba pang pakay? Pupunta ako. Kalmadong sagot niya. Ngunit sa kanyang puso ay may malamig na ngiti. Hindi personal na nagpakita si Qing Linglong. Parang iniiwasan nito ang usapin ni Beer at Manyo. Subalit ngayong gabi, hindi na niya ito hahayaang makaiwas. May mga tanong siyang kailangang sagutin. May mga lihim siyang kailangang malaman. At higit sa lahat, may kutob siyang hindi ordinaryong piging ang naghihintay sa kanya. Ngunit bakit tila iniiwasan ni Qing Linglong ang pakikipagharap kay Zephyr? May kaugnayan ba ito kina Beer at Manyo? Ano ang tunay na layunin ng piging na ito? At anong bagong lihim ang mabubunyag sa gabing puno ng kasiyahan at pagtataksil? Sa susunod na kabanata, magsisimula na ang piging, ngunit sino ang tunay na bitag para kanino? Kabanata 1437, ang pagdating ng Panginoon ng lungsod. Sumapit ang gabi. Sa ilalim ng malawak na kalanggitang puno ng mga bituin, nagningning ang buong Qinghai clan na tila isang palasyong nababalutan ng liwanag. Sa bawat sulok ay maririnig ang tawanan, pagbati, at masasayang usapan. Ngayong gabi, punong-puno ng kasiyahan ang buong angkan. Maging ang pinuno ng Qinghai clan ay hindi maitago ang kanyang saya. Pulang-pula ang kanyang mukha habang masiglang tinatanggap ang bawat panauhin na dumarating. Isa-isang dumating ang mga makapangyarihang pamilya at kilalang personalidad. May dalang mahahalagang regalo. May taglay na matataas na katayuan. At higit sa lahat, may mga lakas na hindi basta-basta maaaring maliitin. Sa gitna ng engranding pagtitipon, dahan daw ang dumating si Zephyr.
Tahimik siyang naglakad sa plaza habang pinagmamasdan ang mga panauhing nagkalat sa paligid. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalalim ang kanyang pagtataka. Mas malawak pala ang impluwensya ng Qinghai clan kaysa sa kanyang inaasahan. Kahit saan siya tumingin, naroon ang mga eksperto. Mga mandirigmang nasa ikawalong antas ng Agility Realm. Mga veteranong may nakakatakot na presensya. At marahil, mayroon pang mga nakatagong halimaw na hindi pa nagpapakita. Kung gayon, gaano nga ba kalalim ang tunay na pundasyon ng Qinghai clan? Ngunit hindi iyon ang agad na nakakuha ng kanyang pansin. Sa gitna ng maraming tao, may isang figurang tila siyang sentro ng lahat. Si Qing Linglong. Nakasuot siya ng isang eleganteng berdeng kasuotan na lalo pang nagbigay diin sa kanyang pambihirang kagandahan. Ang kanyang malamig na tindig ay tila yelong hindi natutunaw. Ngunit sa bawat bahagyang ngiti, parang nabibihag ang puso ng sino mang makakita. Hindi nakapagtataka na halos lahat ng kabataang lalaki sa piging ay nakapaligid sa kanya. Bawat isa ay naghahangad ng kanyang pansin. Bawat isa ay gustong mapalapit sa kanya. Ngunit nanatiling kalmado si Qing Linglong. Para bang sanay na siya sa ganitong mga eksena. Habang patuloy ang kasiyahan, biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na sigaw. Dumating na ang Panginoon ng lungsod. Sa isang iglap, tumahimik ang buong plaza. Nawala ang tawanan. Huminto ang mga usapan. At sabay-sabay na napalingon ang lahat sa direksyon ng pasukan. Ang Panginoon ng Taiyo City. Ang pinakamataas na awtoridad sa buong lungsod. Ang isang taong kahit ang pinakamalalaking pamilya ay kailangang bigyan ng paggalang. At ngayong gabi, siya mismo ang dumalo sa piging ng Qinghai clan. Patunay ito na hindi ordinaryong pamilya ang Qinghai clan. Ngunit may isa pang usap-usapang mabilis na kumalat sa mga panauhin. Liu Haoran, ang anak ng Panginoon ng lungsod. Kamakailan lamang ay bumalik sa Taiyo City. At ayon sa balita, hindi lamang siya isang henyo sa paglilinang. Isa rin siyang bihirang albularyo. Sa sandaling marinig ang salitang iyon, nagbago ang mga ekspresyon ng maraming tao. Albularyo. Isang proksyong bihira. Isang katayuang mas mataas pa minsan kaysa sa mga mandirigma. At ang isang batang albularyo na may pambihirang talento, ay tiyak na magkakaroon ng napakalaking kinabukasan. Ha. Kuya Qing, nahuli yata ako. Isang malakas na tawa ang biglang umalangaw-ngaw. Kasunod nito, dahan daw ang pumasok ang isang grupo ng mga tao. Sa unahan nila ay isang matipunong lalaki. Makapangyarihan ang kanyang aura. Bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa hangin. At sa kanyang mukha ay makikita ang awtoridad ng isang taong matagal nang namumuno. Walang duda. Siya ang Panginoon ng Taiyo City. Ngunit, kasama rin ba niya ang anak na si Liu Haoran? At kung narito nga ito, ano ang tunay na pakay ng kanilang pagdalo? Pagbati lamang ba ito sa Qinghai clan? O may mas malalim pang dahilan? Sa pagdating ng Panginoon ng lungsod, magsisimula na bang magbago ang takbo ng gabi? Sino nga ba ang misteryosong Liu Haoran na labis na pinupuri ng lahat? May kaugnayan kaya siya kay Qing Linglong? At bakit may kakaibang kutob si Zephyr na may mahalagang mangyayari ngayong gabi? Sa susunod na kabanata, isang bagong tauhan ang papasok sa entablado, at maaaring siya ang magdulot ng malaking pagbabago sa kapalaran ng lahat. Kabanata 1438, ang binatang umagaw ng lahat ng atensyon. Ha. Isang karangalan po, Panginoon ng lungsod. Pakiusap. Masayang sinalubong ng pinuno ng Qinghai clan ang kanilang mga panauhin habang magalang na ikinukuyom ang kanyang mga kamay. Sa tabi ng Panginoon ng lungsod ay isang matangkad at gwapong binata. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas. At ang paraan ng kanyang pagtingin sa paligid ay tila nagsasabing wala ni isa sa mga naruroon ang karapat-dapat na maging kapantay niya. Ngunit, nang masilayan niya si Qing Linglong, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Para bang natagpuan niya ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Walang duda. Siya ang tanyag na anak ng Panginoon ng lungsod. Liu Haoran. Ang batang albularyong pinag-uusapan ng buong Taiyo City. Tahimik na pinagmasdan ni Zephyr ang binata. Isang bahagyang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata.
Isa siyang albularyo. May kung anong kakaiba siyang naramdaman. Ngunit bago pa niya ito mapag-isipan ng mabuti, naglakad na siya patungo sa gitna ng piging. Sa sandaling iyon, biglang napansin siya ng pinuno ng Qinghai clan. Agad itong tumayo. At buong siglang sumigaw. Ha ha ha. Kapatid na Kan, sa wakas ay dumating ka na. Parang kulog na bumagsak ang mga salitang iyon sa gitna ng pagtitipon. Tahimik na napatingin ang lahat. Kapatid. Tinawag niya itong kapatid. Sa mundo ng mga mandirigma, hindi basta-basta ginagamit ang katawagang iyon. Ipinapakita nito ang pagtitiwala, paggalang, at isang napakalapit na ugnayan. Kaya naman hindi maiwasan ng lahat na mausisa. Sino ba talaga ang binatang ito? Ano ang kanyang pinagmulan? At bakit ganito kataas ang pagtingin sa kanya ng pinuno ng Qinghai clan? Sa ilalim ng daan-daang titig, kalmadong naglakad si Zephyr. Walang kayabang-yabang. Walang pagmamataas. Ngunit may kakaibang katahimikan sa kanyang mga mata. Isang katahimikang hindi karaniwang makikita sa isang kabataang nasa kanyang edad. At pagkatapos, may ginawa ang pinuno ng Qinghai clan na lubos na nagulat sa lahat. Halika, kapatid na Kan. Dito ka maupo. Direkta niyang itinuro ang hanay ng mga pangunahing upuan. Ang lugar na para lamang sa pinakamakapangyarihan at pinakamahahalagang panauhin. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng lahat. May pagtataka. May pagdududa. May inggit. At mayroon ding galit. Ano ba ang karapatan ng isang tila ordinaryong binata upang maupo sa tabi ng mga pinuno ng malalaking puwersa? Ngunit sa lahat ng naruroon, may isang taong lalong hindi natuwa. Si Liu Haoran. Kanina lamang. Siya ang sentro ng buong pagtitipon. Lahat ay tumitingin sa kanya. Lahat ay humahanga sa kanya. Lahat ay nais mapalapit sa isang batang albularyo. At labis niya iyong ikinatuwa. Ngunit ngayon, sa pagdating ni Zephyr, biglang nawala ang lahat ng atensyon. Parang wala na siyang halaga sa paningin ng mga tao. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Malamig na malamig ang kanyang titig. At ang paghamak sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng selos. At galit. Napansin ito ng Panginoon ng lungsod. At siya man ay hindi natuwa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak ay isang albularyo. Isang pambihirang henyo. Ngunit ngayon ay tila natatabunan lamang ng isang hindi kilalang binata. Paano niya iyon matatanggap? Bahagyang ngumiti ang Panginoon ng lungsod habang tumingin kay Zephyr. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may nakatagong pagsisiyasat. At marahil, pagsubok. Haha, Kuya Ching. Maaari ko bang malaman kung sino ang binatang ito? Sa isang iglap, naging tahimik ang buong plaza. Lahat ay naghihintay. Lahat ay nakatingin sa pinuno ng Qinghai clan. Dahil ang susunod na sagot, maaaring magbunyag ng tunay na pagkakakilanlan ni Zephyr. O baka naman, magsimula ng isang bagong alitan sa gitna ng engranding piging na ito. Bakit tila hindi nagustuhan ng mag-amang Leo ang espesyal na pagtrato kay Zephyr? Ano ang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila ang ilan sa kanyang mga nagawa? May balak ba si Liu Haoran na hamanin siya upang mabawi ang atensyon ng lahat? At anong sagot ang ibibigay ng pinuno ng Qinghai clan sa tanong ng Panginoon ng lungsod? Sa susunod na kabanata, mabubunyag ang pagkakakilanlan ni Zephyr, ngunit kasama nito ay maaaring magsimula ang unang banggaan ng dalawang pambihirang kabataan. Kabanata 1439, ang regalo ng albularyo. Habang nagpapatuloy ang engranding piging, may isang taong hindi maitago ang kanyang pagkadismaya. Si Liu Haoran. Bilang isang two-star medicine man, isa na siyang kinikilalang henyo sa Taiyu City. Sa kanyang edad, ang maabot ang ganitong antas ay isang bagay na ipinagmamalaki ng marami. At ngayong gabi, plano sana niyang maging sentro ng atensyon. Ngunit sa pagdating ni Zephyr, unti-unting nabaling sa iba ang mga mata ng lahat. Bagay na hindi niya matanggap. Nang tanungin ng Panginoon ng lungsod ang pagkakakilanlan ni Zephyr, sabik na sabik ang lahat na marinig ang sagot. Ngunit, ang ibinigay na paliwanag ng pinuno ng Qinghai clan ay halos walang laman. Siya si Zephyr. Isang malaking tagapagligtas ng aming Qinghai clan. Iyon lang. Wala nang iba.
Sa isang iglap, halos gusto ng lahat na mapasigaw sa inis. Ano ba talaga ang pinagmulan ng binatang ito? Bakit tila ayaw itong ipakilala ng lubusan ng Qinghai clan? At ano ang lihim na kanilang itinatago? Ngunit gaano man sila mausisa, wala nang ibang impormasyon ang lumabas. Hindi nagtagal ay tuluyang nagsimula ang piging. Nagsimulang magtagayan. Nag-usap ang iba't ibang pamilya. Nakipagkilala ang mga kabataang henyo sa isa't isa. Lahat ay tila masaya at magaan. Ngunit para kay Zephyr, nakakabagot ang lahat ng ito. Tahimik siyang tumayo. Lumayo sa pangunahing upuan. At naghanap ng isang tahimik na sulok. Doon. Mag-isa siyang umiinom habang pinagmamasdan ang mga nangyayari. Para bang isa lamang siyang tagapanood. Hindi kalahok. Samantala, may ibang plano si Liu Haoran. Ang kanyang target ngayong gabi ay hindi ang piging. Hindi rin ang mga panauhin. Kundi, si Qing Linglong. Sa kanyang malamig at pambihirang kagandahan. Natural na naging sentro siya ng atensyon ng lahat ng kabataang naruroon. Isa-isang lumalapit ang mga ito. Naghahanap ng pagkakataong makausap siya. Umaasang makuha ang kanyang loob. Ngunit biglang ngumiti si Liu Haoran. At sa kadahan-daang inilabas ang isang maliit ngunit eleganteng kahon. Sa sandaling bumukas ito, isang mabangong halimuyak ang agad na kumalat sa paligid. Napalingon ang lahat. Linglong. Ito ang second-grade soaring dragon peel na personal kong nilinang. Nais kong ibigay ito sa iyo bilang regalo. Tahimik ang paligid. Pagkatapos, biglang nag-ingay ang mga tao. Soaring dragon peel. At higit pa rito, personal itong ginawa ni Liu Haoran. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng maraming kabataang naruroon. Isa-isa silang umatras. Walang gustong makipagkumpetensya sa isang 2-star medicine man. Dahil alam nilang hindi nila kayang tapatan ang katayuan at impluwensyang taglay nito. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Liu Haoran. Ito ang eksaktong eksenang gusto niyang makita. Paggalang, paghanga, at pagsuko ng kanyang mga karibal. Sa kanyang kamay, kumikinang ang kulay berdeng elixir. Naglalabas ito ng kaakit-akit na liwanag at pambihirang halimuyak. Tunay na isa itong mahalagang kayamanan. Ngunit, tahimik lamang na nakatingin si Qing Linglong. Walang bakas ng pananabik sa kanyang mukha. Walang bakas ng kasiyahan. Para bang may ibang iniisip. At sa kabilang sulok ng piging, tahimik na umiinom si Zephyr. Ngunit nang marinig niya ang pangalang Soaring Dragon Peel, bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Para bang may napansin siyang hindi karaniwan. Talaga bang pambihira ang Soaring Dragon Peel na ipinagmamalaki ni Liu Haoran? Bakit tila walang reaksyon si Qing Linglong sa mamahaling Reg Along ito? Ano ang napansin ni Zephyr nang makita ang elixir? At paano kung ang ipinagmamalaki ng isang henyo ay isa lamang bagay na kayang lampasan ng iba nang walang kahirap-hirap? Sa susunod na kabanata, sisiklab ang paligsahan ng dangal at talento, at maaaring masaktan ang pagmamataas ng isang batang albularyo. Kabanata 1440, ang pagtanggi sa Soaring Dragon Peel. Isang bilog na elixir na halos kasinlaki ng longgan ang dahan-daang inilabas. Mula rito ay maririnig ang mahinang ungol ng isang dragon. Walang duda. Isa itong pambihirang Soaring Dragon Peel. Ngunit nang makita ito ni Zephyr, bahagyang gumalaw lamang ang sulok ng kanyang labi. Walang paghanga. Walang pagkagulat. Parang isa lamang itong karaniwang bagay sa kanyang paningin. Samantala, hindi maitago ni Qing Linglong ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Tuwang-tuwa naman si Liu Haoran nang makita ang kanyang reaksyon. Para sa kanya, si Qing Linglong ay hindi lamang isang sikat na dilag ng Taiyu City. Isa rin itong babaeng matagal na niyang gustong mapasa kanya. Pagkatapos makapasok sa Second Star Realm, agad siyang bumalik sa lungsod na may iisang layunin. Ang makuha ang puso ng dalaga. Maraming salamat. Ngunit napakahalaga ng Reg Along ito. Hindi ko ito matatanggap. Tahimik ang buong bulwagan. Nagulat ang lahat. Tumanggi siya. Ang Soaring Dragon Peel ay maituturing na kayamanang kayang lumikha ng isang Leviathan na agility expert. Sa buong Taiyu City, napakakaunti nang may kakayahang magbigay ng ganitong regalo. Ngunit sa harap ng lahat,
Diretsahan itong tinanggihan ni Qing Linglong. Agad na nanlamig ang mukha ni Liu Haoran. Hindi niya maintindihan. Anong dahilan para tanggihan siya? Mayroon bang mas mahalagang tao sa kanyang puso? O may iba pang lihim na dahilan? Sa gitna ng tensyon, isang masayang tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Kuya Zephyr. Lumingon si Zephyr. Mula sa malayo ay mabilis na tumatakbo si Beer habang nakasunod sa kanya si Manyo. Matagal na silang hindi nagkita. Mas maayos na ngayon ang kanilang pananamit at mas maliwanag ang kanilang anyo. Lalo na si Beer. Ang dating simpleng dalaga ay mas naging kaakit-akit at elegante. Napangiti si Zephyr. Isang pambihirang ngiti na bihirang makita ng iba. Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Beer. Kaagad naman itong napapikit sa tuwa, gaya ng isang munting kuting na muling nakita ang taong pinakamahalaga sa kanya. Nang makita iyon, bahagyang gumaan ang loob ni Zephyr. Kahit minsang ginamit ng Qinghai clan sina Beer at Manyo laban sa kanya. Mukhang naging maayos naman ang kanilang kalagayan. Samantala, nagsimulang magbulungan ang maraming tao. Ang matutulis na sungay sa noo ni Beer at Manyo ay sapat na upang ipakita ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga kalahating demonyo. Sa mundong ito, ang mga tulad nila ay kadalasang itinuturing na mababang uri ng nilalang. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang sumunod na nangyari. Matapos tanggihan si Liu Haoran, diretso namang lumapit si Qing Linglong kay Zephyr. May ngiti sa kanyang mukha. At tila wala ng ibang taong mahalaga sa buong bulwagan kundi siya. Sa isang sulok, lalong dumilim ang ekspresyon ni Liu Haoran. At sa mismong sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit sa kanya na may hawak na baso ng alak. Nakasuot ito ng mapagmataas na ngiti. Siya ay walang iba kundi si Shang Guankong, ang pinakatinataguyod na henyo ng Qinghai clan. Ubo. Mukhang hindi nakuha ni Young Master Liu ang kagandahang inaasam niya. Agad na tumalim ang tingin ni Liu Haoran. Sino ka? Ngunit ang hindi niya alam. Ang simpleng paglapit na ito ni Shang Guankong ang magsisilbing simula ng isang mas malaking banggaan. Isang banggaang maaaring magpabago sa kapalaran ng lahat ng naruroon. Ngunit bakit tinanggihan ni Qing Linglong ang napakahalagang Soaring Dragon Peel? Ano ang tunay na pakay ni Shang Guankong sa paglapit kay Liu Haoran? At kapag nagsama ang dalawang mapanganib na taong ito laban kay Zephyr, handa na ba ang buong Taiyo City sa unos na paparating? Abangan sa susunod na kabanata.